Hey class, good morning sa inyong lahat. Magandang araw. So this will be the last discussion that I will be discussing in our subject, educational communication. So this is all about the information networks resource sharing. So I made a PowerPoint about this and we need to have this discussion, no? So yun po. So are you familiar with this? When you hear information networks and of course resource sharing, ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo? So for example, naranasan nyo na ba yung minsan may hinahanap kayong book pero wala kayong mahanap na copy online or hindi available sa inyong library, no? Or for example, thesis, hindi available sa inyong library. Pero dahil kailangan na kailangan nyo to, you're finding another way kung paano to ma-access. So dahil dyan, lalong-lalo na no, nung high school tayo, medyo hindi pa laganap yung tinatawag nating information networks and the usage of internet. So ending, dahil hindi natin siya ma-access, kinakailangan manghiram pa tayo ng kopya sa ibang tao o pumunta tayo ng ibang school para ma-access to. So yun noon, ma-experience ako dyan nung high school. There was this contest. Sumali ako sa identification of twins. So, San Miguel National High School ako gumraduate. Pero wala kaming mahanap ng mga books na nagpapaliwanag ng scientific name, nagpapakita ng scientific name, the common English name, at Tagalog o Filipino name ng mga weeds o mga damo na matatagpuan sa paligid. So, para ma-access namin yon, there's this one time, pumunta yung asawa ng coach ko sa CLSU para manghiram ng isang book na pwede kong gamitin para para mag-review dun sa specific contest na yon. Kita ko yung itsura ng mga damo, yung scientific name nun, makabisa. So yun. And we all know that Central Luzon State University is an agricultural university at tulad ng BASI. So yun po, marami ako nun mga sources na ni-review, tas galing ng CL. So, kung i-apply natin sa konsepto ng information networks class, ganun to, no? But nowadays, hindi na natin kailangan magpunta ron, mamasahe. Because digitally, we are interconnected through the use of these information networks. Okay? So, dun siya papasok. So, yung ma-access mo yung mga materials from other universities nang hindi ka na umaalis. So, that is what information networks are all about. So, let's continue this discussion. Okay? So, ito class, yung tinatawag nating information networks. So, yun nga, kagaya ng sinabi natin kanina, information networks refers to resource sharing in libraries and educational settings. So, dito sa lesson na to class, you're expected to at least describe and evaluate the existing information networks. So, what kind of evaluation will I make regarding this lesson? May final project na kayo. When we have your final exam or assessment, this will be all about evaluation ng ating mga tinatawag na existing information networks. Ano ba yung sa palagay yung present na information networks nowadays? So, i-contextualize natin sa base, sa palagay nyo. Ano yung available information networks na meron to? So, how can you compare it sa other state universities? Nasa ang phase na ba tayo? No? So, yun. This is the objective of our lesson. Once again, wait lang, let me just, how can I annotate this? Sige, gagamitin ko na lang yung ano nung Canva. So now let's have this. So this is an introduction. Information networks allow libraries and institutions to share resources, services, and technology. So in today's digital age, no single library can meet all user needs. Okay? Networking rather enables wider access to information while also reducing the cost. Kagaya nung sinabi ko kanina, hindi na natin kinakailangang mag-travel into places, no? Because through this, magiging able tayo.
ba ma-extong nasa taas? Baka kasi hindi nyo nakikita yung ano, eh, ano, introduction. So yan po. Sabi nga natin class, when we say information networks, it's the system that connect the different libraries from all the different libraries and of course institution for them to have one pool, isang pool ng mga resources and services and of course technologies. Okay, embedded doon yung mga tinatawag nating kanilang mga books, the e-copy, no? Journals, thesis, and of course, the schedule of borrowing systems, online databases systems din, ini-include nito. So, best example na aking masasabi, ang aking familiar din ay yung tinatawag nating Open Athens ng University of the Philippines. So, dito, since kasi class nun, nahihirapan akong maghanap talaga ng resources ng EDCOM, especially pag gagawa ako ng PowerPoint, I tried to borrow an online book dito sa EDCOM, lalo na dun sa last lesson natin, chapter 7. Nahirapan ako maghanap ng source doon. So I tried to borrow from the University of UPLB. So it's a book, nagpa-email ako, dito nanghingi pa nga ako ng help kina Sir Dre at kala Ma'am Mariel kasi they're studying in UP. So ako kasi ay walang email noon at yung Open Athens ng UP na-access siya kapag meron kang ah, email or email ng UP mismo. Father ako sa nasa taas na to. Paano ko ba siya so yan. So yun, nangingi ako ng help sa kanila kung paano ma-access. Anyway, hindi pa rin umubra. Kaya ang ginawa ko, ako na yung personal na nag-email sa kanila. So it took days, but I don't know what happened. Wala silang reply, although I followed the process naman, no? Anyway, that's for me to para malapat yung konsepto ng information networks and of course the the resource sharing. Ano pa yung ginawa ko to access or to gather information regarding EDCOM dahil wala nga tayong physical book. Nung nasama kayo sa UPLB nung nakaraang benchmarking, doon merong physical copy sila ng book ng EDCOM at yung mga nahanap ko rin online, ganun. Puro physical copy lang. So, through this kind of system, magiging able tayo na magawa yon. So hopefully by next sem, kung ako ulit yung mag-handle ng EDCOM, magkaroon ako ng kopya at least ng book na to. So yun po, para hindi super hirap maghanap ng mga iba't ibang resources. So kagaya nitong PowerPoint na to, before I came up with this PowerPoint, nakailang browse ako ng internet kung saan ko hahanapin yung mga pwede kong mailagay dito. I search, so sa baba, sorry, sa end dito, naka-attach doon kung saan ko sila natagpuan. So, mahirap maghanap para din masiguro natin, ma-evaluate if tama yung mga nalalagay na information sa PowerPoint. So, this presentation mainly, mahabang kwento, no? But this presentation mainly discusses the resource sharing principle. So, later on, aalamin natin yon network types and topology. Ano-ano ba to? Key services and function of network sharing, network information and resource sharing, and of course, the importance, how do they evaluate the needs, and then paano ba ito na-implement. So yun, tatagpusin natin lahat yan. Aralin natin dito. So sige, let's move further in this discussion. Ayan. Ngayon, punta naman natin unang-una yung resource sharing principle. So, pag sinabi nating resource sharing class, dito pumapasok tawag dito, pag sinabi nating resource sharing principles, dito pumapasok yung konsepto ng tinatawag nating resource sharing. So ano ba yon? This refers, pag sinabi nating resource sharing, it allows libraries to cooperate instead of duplicating materials. Paano to ginagawa? So, halimbawa, bawat universities or bawat university rather, bibili ng isang libro na pare-pareho naman yung version. So, instead of doing that, they tend to to share resources rather, no? So, nag-share na lang sila. Sabi ko nga sa inyo,
Network systems, may isang pool doon na kung saan isang prompt, isang search, magiging able tayong mahanap yung isang resources. So, ang konsepto ng EdCom class sa pag-aaral natin ito, ipinaliliwanag yung mga bagay na nag-exist sa paligid natin, no? The presence of technology and education, ipinaliliwanag ng subject na to kung bakit at ano yung mga yon sa mas malalim na pamamaraan. So, sana, habang tinatakal natin to, nare-realize ninyo kung ano yung mga nangyayari sa internet, how did we incorporate the presence of technology in terms of accessing more of the education na meron tayo ngayon, and how do this things improve the education system that we have nowadays. So yun po. So this one, may ginamit tayo example, no? A student from the university can request a thesis or book from another school through a shared system instead of library buying another copy. So, ganito yung tinry kong gawin sa mga EDCOM materials. Dahil syempre, di ba, sobrang haba ng PowerPoint na yon. Bago mo siya magawa, napakarami mong resources na dapat matingnan. Therefore, I also ask another professors naman na nag-handle ng EDCOM. So, yung aking teacher sa CLSU, ina-ask ko siya. Nagtutulungan kami sa mga resources for PowerPoints, no? So, yun. Kaya nagiging able ako mag-come up sa lesson na i-deliver ko rin sa inyo. Since sabi ko nga, yung latter part of these course or subject, wala na sa akin yung PowerPoint talaga. So, lahat sariling gawa. Okay? So, yun, medyo stressful siya sa part na yun, but hey, manageable naman, nade-deliver naman natin ng maayos. So, to make this work, how to make this work? These information sharing principles. So, institutions need a clear agreements on borrowing, the borrowing rules, cataloging standards, and of course, the responsibilities of the constituents, ng mga participants dito sa resource sharing. So, sa pamamagitan class ng resource sharing, siyempre pinapakita nito kung paano tayo pwedeng makatipid sa budget. And of course, mas marami ng resources na available. And it proves a much more efficient system. Paano ko sasabihin efficient if hindi nga ako nakahiram sa UPLB? So, ito na lang. One of the ways then also how I'm accessing the information na finifeed ko, anong subject man na hinahandle, I usually go sa ating library, no? Nanghihiram ako ng libro roon. Kung humahandle ako ng history, ang hawak ko libro ng mga history na galing sa library natin sa Basi. Nung humawak ako ng EDCOM, since walang EDCOM book sa atin sa Basi, meron tayong kasing mga access sa mga e-journals, no? For example, the Philippine e-journals, na pag-alaman ko sa library na may access tayo dyan. And of course, the IG libraries. Yun, nagpapatulong ako sa mga librarian doon para makagather din ng other information. So, kasi wala naman akong employee email pa ng basi, kaya hindi ko to ma-access. So, nagpapatulong ako sa mga librarian doon. So, yun po, ma-effort talaga para mag-deliver ng lesson. Kaya kayo, mag-aral kayong mabuti. Share ko lang, no? At how to make it lesson. Okay. Another click. So, now, let's have this, agreements and policies. Paano nila na-sure, no? Paano na-sure na itong information sharing na to ay magiging maayos? So, kinakailangan class merong malinaw na rule. At pinangungunahan to dapat ng government mismo natin. Unang-una class, dapat kasama dito yung, syempre, para ma-mitigate natin yung mga tinatawag nating interoperability issues, kagaya ng glitching, viruses, o yung mga downloads na, for example, pinahiram tayo ng scanned copy ng isang book, The Education, The Perspective, UPLB's Perspective of EDCO. Pinahiram halimbawa sa akin yun, dinownload ko ang e-copy. E nangangailangan din yung isang instructor. Ibinigay ko yung e-copy na na-download ko. Sa palagay nyo, okay lang yon? So, hindi. At ako rin, hindi ko rin magagawang mag-download. Sabi ko nga sa inyo, nung ina-access ko yun, ang nakuha ko lang is the abstract. Abstract lang. So, paano mo naman ma-access yung entire information? So, may mga measures sila na ginagawa, and it's part of their agreement and then policy. Later on, hihimay-himayin pa natin yan sa latter part of this, lalo-lalo na sa cost, security, and risk part of this discussion. More on part of the evaluation and implementation. Okay. So dito, puntahan natin yung planning and procedures. Ano nga ba sa hmm,
Paano nga ba ito nagpa-function ng maayos? So, first off, start by identifying participants, food, resources, kailangan sama-sama sila, and the exclusions, paano lang nila ito maa-access, establish administration, funding, and update protocols for the union catalogs. So dito class, dapat sabi nga natin, dito kasama rin ina-identify yung logistics for delivery. Ito ba ay via email, no? Loan periods. For example, sa interlibrary systems kasi class, interloan library, ILL yun na matatawag natin. Gaano ba kahaba yung duration na pwede ko lang ma-access yung scanned copy ng isang document? So lahat yun nandoon. Paano ko to ma-access in a manner na hindi ko pwedeng, paano ko to ma-access in a manner na protected pa rin sila? So maaaring makikita ko yung information, mababasa ko lang, pero hindi ko pwedeng i-screenshot, hindi ko pwedeng i-download, hindi ko pwedeng i-edit. So mainly, ang point lang nito ay para mabasa ko talaga and to gather all the informations na makukuha ko as much as possible by retyping it. So yun, mga ganun, no? Ano, kaso may mga ways na eh, pwede na rin picturean. So yun, kaya sobrang higpit talaga nila. Kaya ngayon class, mahalaga din yung tinatawag nating staff training. And of course, this is highly essential for operational reliability and to know kung sino yung mga lumalabag doon sa protocols na sinet. So for example, class, planning involves identifying participating libraries, defining shared resources, and creating a union catalog. But before we proceed on the example, ano ba yung tinatawag nating union catalog? Lalo kasi siyang mababanggit dito. When we say union catalog class, it's a combined list ng lahat ng mga materials mula sa iba't ibang libraries, no? So, mula sa iba't ibang libraries na connected sa isa't isa. So, for example, tatlo yung universities na connected. Isang search lang natin doon sa search engine na yun online, makikita mo na lahat yung available resources na meron doon sa tatlong universities na yon. So, kailangan dito, malinaw yung procedure, kagaya ng mga tinatawag nating, borrowing, paghiram, returning, pagbabalik, and of course, handling the materials. No? And then, of course, lastly, yung staff training nga, para maging able sila matrace kung nasa na ba, ano nang nangyari dun sa mga documents na pinahiram nila online. So, this one, uh, nabanggit natin kanina, no? Example ulit, emphasis lang, if three universities are connected, their catalogs are merged. So, the users can search all the collections in one platform. So, yung mga IG libraries, yan, yung subscription natin ng BASI. So, isang click, may mga available resources po dyan. But how sad it is to admit with you, yung talagang access ng EDCO materials nasa UPLB po. Nasa UPLB, walang hanap sa IG libraries. But sa the Philippine e-journals, nakahanap naman ako ng ilang materials na pwedeng pagkuhanan ng insights. So yun po, i-incorporate na lang yung mga alam ko naman sa EDCOM as Development Communication Major. So yun po. Okay. So dito, next topic natin is the network topology. So kasi class may different types ng network. So babalikan natin yung mga yan, no? Yung local area network, wide local area network, and then the VPN. Balikan ko yan. Ipaliliwanag ko muna sa inyo yung konsepto ng tinatawag nating network types and topology. Halimbawa, ito. Kasi class mahalaga yung topology, no? Bakit? When we say topology, it refers to how networks are structured. So, maaaring physical, kung ano yung nakikita natin, just like this. Physical, cables, hardware na ginagamit, yung mga switch, no? So, yan. Kung nag-aaral ako sa CLS, napansin ko to, wala kasing isang specific na tower doon kasi sobrang walang signal sa lugar na yon noong unang nag-aaral ako doon. But then again, naabutan ko yung post-pandemic time. So, transition between online classes and face-to-face classes. Anong ginawa ng CL para ma-address yung gano'n, kawalan ng network? They agreed na magpatayo ng isang tower doon sa malayong part ng campus, hindi medyo na-access, medyo malayo sa mga estudyante, no? So, doon may tower na po. Kaya ngayon, nagkaroon ng signal. Malakas ang signal na rin ng TM at pinakabitan nila ng mga servers. Yan, yun yung gusto kong sabihin. Part of physical topology of networks are the servers also.
the physical things that we can see, we can touch, we can observe, no? And then of course, the topology also refers to the logical aspect. This is how the data moves. Pinaliwanag sa atin ng mga teachers natin nun sa MTech, in empowerment technology at sa media information literacy na literal na yung mga data na yan ay nasa ere. Hindi natin nakikita but they are being transferred from to these airs, the very air na nakikita natin through the Earth's magnetic field, mga ganun. So logical, ito yung mga hindi natin nakikita. So, yung isang university daw may use star topology. Ano ba yung isang star topology na yan? Ito yung kind of server class, no? Na may isang central server, tapos lahat ng computers nakakonect doon. Ang nangyayari kapag star po yung network topology na ginamit, yung blackout ng isa, pag nag-blackout yun, hindi mo na rin magiging able magamit yung lahat ng computers. So, ganyan yung example ng nangyari sa amin noon sa dorm. May mga times na totally, kahit nagpakabit sila ng libreng wifi, pag sumabog yung server doon sa information network systems ng ng CL, tawag dito, office, pag sumabog o na left behind na hindi na off yung switch ganyan, then nagkakaroon ng sabog, napakalaking gastos at napakalaking abala sa lahat. Eh ang access lang ng internet nga doon. So yun, again, topology refers on how the networks are structured. Could be physical, through cables and hardware, the servers, logical, how the data moves. Now, puntahan naman natin ngayon. Mahalagang malaman kasi natin, class, kung ano rin yung mga networks na ating maaaring gamitin depending dun sa scope na tinatarget mong, ano tawag dito? Tinatarget mong maabot. For example, this one, the LAN. Sa mo ito nababasa? Hindi, itong mga to, no? Halimbawa, itong one. Actually, hindi nga siya WAN nababasa nun eh. Yung bata ako, o nung senior high school ako, parang YLAN yung basa ko kasi maaaring ito ay WL tapos AN. So, parang binabasa ko siya ng YLAN. Bakit? Para ma-retain sa utak ko na ang kahulugan nitong WAN o LEN ay wireless local area network. So, pag sinabi natin ganun, subnet kasi siya. Yung tinatawag nating LAN. Sige, isa-isahin natin. Ang LAN ay yung local area network. So, it's a kind of network class of devices connected across short distances. So, it is located uh, within a single and then defined area. So, ginagamit to, for example, eto i-observe niyo yung mga types of network. Sabi ko nga, i-observe niyo yung types of network na meron yung basi. I-identify niyo kung ano-ano yung ginagamit natin. Bigla ko na lang din nabanggit, no? We use this, the local area network. Ano ba yung type of system na ginagamit sa library pag kumakonect sa libreng wifi? So, LAN, no? So, yan. Local area network, ginagamit to sa loob ng isang campus. Ganito rin yung ginagamit namin nun sa CL pag kumokonek kami sa OSA, sa mga dorm, mga ganyan. Produkto ako ng mga free wifi na yan dahil sa karanasang walang sariling internet, kahit mag-load ka, wala naman pong signal. So now that I am teaching all this to you, it is finally making sense to me kung ano ba yung explanation behind this as a curious kid back then, no? So yun po. This also, yung LAN, yun din yung ginagamit natin sa mga university library systems. So yun, sabi ko na. One, wireless local area network. So sabi ko nga, subnet or subcategory siya ng local area networks. Ano naman ginagawa ng WAN o ng wireless local area network? From the word itself, wireless. So yun. It connects multiple institutions across regions. So kaya mo ba kasing i-wire yan? Hindi. Kaya ngayon ang ginagamit yung wireless local area network. So, ito yung nagko-connect no sa mas marami at mas malawak na sa mas maraming institution sa mas malawak na lugar. So, next, VPN. Saan ko madalas nakikita yung VPN? If we were in classes, itatanong ko to sa inyo before ko to i-discuss because I want you to analyze first before finally discussing this. VPN, the Virtual Private Network. Saan nyo siya na-observe? Tingnan nyo to sa mga phones ninyo. Present to, no? Because it's more of private and ginagamit to as remote access. So, sa pamamagitan po ng VPN o yung Virtual Private Network, uh,
mas nagbibigay ito ng secure access doon sa system kahit tayo ay nasa bahay lamang. So, mas private. Magagamit to gamit yung mga phone natin. So, ito yung nag-aalaw ngayon sa mga students na ma-access yung mga e-libraries o mga library databases mula sa kanilang mga tahanan. So, yun po ha. Network types. Dito tayo. Yung topology, na-discuss ko na kanina. Bakit mahalagang malaman? Kasi class, ginagamit natin, mahalagang malaman natin to, we choose topology by the geographic scope. So lands, once again, they are used for campuses, WANs or the wireless area, local area networks. For it is for regional links. And then the VPNs, these are used for secure access over the public networks in our own private um, comfortability. So we match the network type to service needs, like the catalog access, document delivery. Again, what's the catalog access? It's the kind of access made by the institutions na nag-share ng resources, no? Na isang click, ma-access natin yung information. Document delivery via email ba? And then the cost and constraint to ensure the reliable connectivity. So, yun po. So yan, na-discuss ko na yung topology. Ngayon, tingnan nyo to, mahalagang part ng discussion, the campus backbone design. So design campus networks to interconnect departments, library system, and student residences via robust backbone. Ano ibig sabihin ng robust? Matibay, matatag, no? So yun po. Pag sinabi natin kasing backbone design, ito'y class ay parang isang highway, no, ng network systems. Bakit highway? Dito kasi class dumadaan yung mga data. Kaya mahalaga na ito'y matibay, mabilis, stable, and of course, reliable. So one, in designing or implementing a network uh, information networks, they must plan to make a redundant links and segmented subnets to isolate critical services. Gaya nga nasabi ko sa inyo dati no third year pandemic, no? Combination na ng online classes at face-to-face classes sa CL. May mga instances na sumabog na ganun, pati mga offices, palyado. Lahat sila hindi rin makakilos para kaming ang mga estudyante affected, ang mga faculty affected din, hindi makakilos sa researches kasi sabog ang server. So, paano ginawa doon ng CL? Nag-develop sila into kind of system na magkaiba ang server na pinanggagalingan o ginagamit ng mga faculty at ng mga students. O hulaan nyo kung alin doon yung laging sira. Siyempre, yung sa mga students, hindi pwedeng pabayaan yung sa faculty kaya yun yung mas matibay. Paano ko namang nalaman? Because I worked also at CLSU's, Radyo CLSU, no? So, nung naging intern ako doon, nakita ko na kahit walang access yung mga students, pwedeng magka-access si faculty. Fourth year na ako nito, ha? So, from third year, na-develop, na-evaluate nila na kapag sumabog yung isang server, maaaring affected lahat. So, they separated it. Fourth year ako, they implemented it. And it resulted to a much more reliable system. So, ano ginawa doon? Nung umalis ako, wala na ako sa CL, no? Graduate na. Ngayon class, mas stable ang internet connection. Sobrang bilis ng kumonek sa mga dorm doon. Kahit saan ka maupo, may internet, mas malawak na po yung access mo. So, yun. Kasi, syempre, development, part of evaluation, and when we evaluate continuously development, when we evaluate, continuously evaluate, we tend to develop the system. We improve it. So that's how do you do it doon sa state yun na yun. No? Sa base, medyo hindi pa ako familiar. Give me more years para i-familiarize yung sarili ko nito. No? So yun po. Campus backbone and design. Once again, they interconnect departments and library system kaya dapat sila ay matibay, reliable, at saka mabilis. Campus backbone, it's the highway class of networks. Dito dumadaan lahat yung information sharing. Kaya mahalagang ito ay reliable at stable. Okay? So yan. Services and functions, puntahan natin. Ito na papasok na dito yung catalog and the database services. So again, it provides shared union catalogs. Ano nga ulit yung shared union catalogs? Sinasabi natin kanina, combined list to ng lahat ng mga materials mula sa iba't ibang
libraries, no? So they implement shared cataloging and the unified search interface to enable fast resource discovery across the member of the libraries or members of the libraries. So yan po ha. So now, puntahan natin document delivery. So, pag sinabi natin document delivery, pag kasi sinabi natin services and function class, tawag dito, ito ay nagbibigay ng iba't ibang services, no? Una class, yung tinawag nating catalog and database services. Ito yan, yung kanina. Kung saan pwede tayo maghanap ng mga resources mula sa iba't ibang libraries. Kasi nga, meron silang tinatawag na union of catalogs. So, yan. Next po, meron tayong tinatawag na interlibrary loan o yung ILL. No? Dito naman, pwede tayong manghiram ng mga libro mula sa iba't ibang institutions. Ito yung tinry kong gawin sa UPLB. Wala kasi silang accessible na e-copy ng EDCOM book, kaya ang meron lang sila ay physical copy. So I tried to borrow it. So yun nga, I have come to find out na wala silang i-copy nito. So sana scan copy but it's a long process so hindi ko nakuha. So yun yung pangalawa, the interlibrary loan o ILL. Next po ay yung tinatawag naman nating document delivery. So dito class, document delivery, no? Maaring through fax, uh, email, photocopy, fax copy, no? And then what are their borrowing policies? So yun. Ano pa? Uh, So ito muna, bigay muna tayo ng example. So information network provide key services such as the union catalogs, online catalogs, OFAC, and then the shared databases. For example, yun na, a student can search for a book in multiple libraries using one search system. The interlibrary loan, on the other hand, allows borrowing from other libraries, while document delivery, ito po yung nagpo-provide naman sa atin ng digital o printed copy. So example, if a journal article is not available locally, it can be emailed as a scanned copy from the other institution. So matagal po yung process. Yan. So dito, ano yung pang-apat na mahalagang feature ng services and function? Mahalaga plus yung tinatawag natin, yung binanggit ko kanina, communication training and services, kagaya ng email systems, bulletin boards, and of course, staff training nila. Bakit? Kasi ito yung magde-determine na effectivity din ng kanilang system. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? So, if they were able to know, then how do these people na nanghihiram trustable enough? So, yun. We have to train personals for that. So, communication and training services. So, it offer electronic mail, bulletin boards, referral services, and staff training. So, use networks for current awareness and continuous scale development to maintain the interoperability and offer support. So, yun na, nabanggit na. That's just the English transition of everything I had mentioned. Next up, we have this, evaluation and implementation. So, ano naman to? Una natin dito yung assessments and criteria uh, metrics. So, pag sinabi kasi nating evaluation class, dito natin malalaman kung effective yung information network, no? So, may mga criteria sila kung paano. Una-una, yung availability ng resources, bilis ng time response nila, user satisfaction, at saka cost efficiency. Ano yung cost efficiency? Sulit ba to sa effort, sa gastos, sa time? So, yun po. They also have this, track the statistics like the interlibrary loan, ilan yung mga humihiram, ilan din yung turnaround, mga bumabalik, the catalog currency, mga basic search engines, ano-ano yung mga most favored, most search doon. And then the training outcomes to measure the performance and then guide the improvements. Training outcomes of their staff rather. So yun po, part of evaluation also. So yan na nga. So if users receive requested materials quickly and frequently, the system is considered effective. Now, what's the question regarding this? Eh bakit nga po napakahirap ma-access kagaya po nung nangyari sa inyo, ma'am? Plus, this is
this is something that needs to be developed in this online libraries. Hindi mo siya ma-access ng walang operating cost. Walang perang involved. So kasi yan lahat binabayaran. Storage mo, yung cloud storage yung mga e-libraries na yan, binabayaran yan at pinupondohan ng ating gobyerno. No? So, ano pa yung experience na masishare ko dito? For example, yung CLSU email, meron ako dati noon. Unlimited dati yung storage na pwede namin ilagay sa email mula ako ay first year hanggang ako ay ah, first time ng third year college. So, unlimited storage. Limited din yung access namin sa Canva free premium, mga ganyan. So, ang saya mag-aral, sarap mag-aral. Pero, nung kami ay nag-face-to-face classes na, tinanggal lahat yon. One of the reasons why, it's because lack of funding. From infinite storage na access namin sa CLSU2 email namin, edu.ph na email namin, nawala yung access na yon. Naging 5 gigabyte na lang. So lahat ng mga inisinid namin dong files, kinakailangan namin i-delete. Kasi, sinubmit namin sa Google Classroom, kinakailangan na i-delete. Kasi nga, wala na storage, 5 gigabyte na lang. Hindi ka na makaka-receive ng email. So ano pa? After namin gumraduate, instead na magagamit pa yung email, panandali ang panahon, hindi na nagamit. Therefore, wala na yung lifetime access sa Canva Premium. So mga ganun, no? Ito yung example ng how can we sure that a system is effective, no? And then, ano ba yung mga restrictions na nangyayari? Or bakit tayo nagka-come up sa isang system na parang kulang, no? So yun, may mga restriction because of resources, pera. Palagi pong involved yung pera. So yun. Next, puntahan naman natin, evaluation pa rin, yung cost, security, and then risk. So ito, nabanggit ko na kanina, account for the capital, recurring and shared operating costs. Ano yun? Ginagastusan kasi ito lahat. So address information security, virus spread, and configuration management risks. So lahat yan, pinupondohan. Diba? Kaya ngayon napakahalaga na meron tayo, kasama to sa pulisiya ng government talaga. No? Ito yung magbibigay gabay kung tayo ay patuloy na nagde-develop sa mundong ito na ang internet ay talagang hindi natin kayang labanan and therefore patibayin natin yung access, no? Bigyan natin ng maayos at mas marangal na access ang bawat Pilipinong mag-aaral, researcher, dito sa mga ganitong bagay. So, costs. So, tapos na tayo sa pera. So, security and risks. Paano nila yung mga handle, no? Yung risk class, sinabi na ano ba yung risk? So ito yung mga potential damage or vulnerability ng isang bagay. Potential harm, rather. So yun. Maaring ito yung hacking class, na hinahack, data loss, and then the system failure. So para maiwasan to, meron silang tinatawag na mga backup systems, access control, at saka security protocols. Ano naman yung security protocols na yon? Hmm. Wala na yun dito, no? Wala na yun dito. But it's more of like the access control, so permission, and then restrictions. So sabi ko nga kanina, maaaring yung mga libraries na to para hindi na, excuse me. So para hindi naaabuso, maaaring naka-read only lang sila. So downloaded, restricted, and of course, may watermark. Ano pa? Dito rin plus nag exist yung mga tinatawag nating digital rights management. So yun, i-note nyo yan, digital rights management or yung mga library system controls. Ibig sabihin, control lang yung pagka-copy, pagpiprint, and of course, sharing of these e-books, no? So ano pa? Audit logs and monitoring. Ito yung system nila, tinatrack class kung sino yung mga nag-open, nagda-download, at saka kailan ginawa, saan. Kaya ngayon, alam nila kung ano yung nangyayari. Bakit nila ito nagagawa? Bakit sila may access dito? Parte class ito ng mga tinatawag nating security and policies nila and of course legal agreements among those state universities or libraries, online libraries and universities na nag-agree na magkaroon sila ng connection or networks, information, and resource sharing. So, yun po. So, paano ngayon naman yung implementation strategy nito? Kasi evaluation and implementation tayo, no?
So class parang kagaya lang yan ng paggawa ng educational system or educational communication plan, EDCOM plan. Learning systems, designing a learning system, the plan, okay? Unang-una class, napakahalaga ng tinatawag nating pilot testing. Aside from the needs assessment, we're doing this one naman, pilot testing, no? Sinusubukan muna yung isang system sa isang maliit na grupo. So, ito yun, pilot testing. So, yan, sinusubukan muna sa isang maliit na grupo. Scale up, pangalawa naman yung tinatawag nating expansion, scale up, no? Scale up sa ibang term. So kung papadaliin is the expansion. Dito plus pinalalawak na yung paggamit. Tinatry mo na siyang instead na sa isang department muna, nagtatry ka na sa iba naman. And then next one is the full operation, no? With periodic reviews. Ito ay ginagamit na ng isang buong institution. So dito, napakahalaga pa rin plus ng tinatawag natin continuous evaluation para siyempre mas mapabuti natin yung system para ma-attain natin yung betterment, no? So gaya nga ng example na ginamit ko kanina sa inyo sa CLSU. Parang isang centralized server sa pagsumabog, estudyante o faculty, dapat permission. Kung centralized one, magkahiwalay para sa mga teachers, para sa mga students. Mabagal ang sa students, mas mabilis ang kay faculty. So magrereklamo ang mga student kasi wala talagang ma-access na matino. And pag-graduate ko, noon pa lang na-implement yung mas mabilis na mga information networks at saka mas matibay na mas mabilis na internet connection. So yeah, this also is the very importance of the government class is this for the establishment of formal agreements, funding commitments. Hindi yan gagalaw ng walang pondo. Alam niyo ba kung magkano yung binabayaran buwan-buwan sa internet ng CLSU? Umaabot ng millions po. Umaabot ng millions. To the point na nung nag-pandemic, nung parang nag-fear na magbalik ulit sa full online classes, gusto itong i-terminate. It's because sobrang sobrang laki na. Hindi, joke lang. Sobrang laki ng gastos talaga buwan-buwan. Sobrang laki ng pinpondohan. Ilang hektarya yung lugar na yun? 654. So lahat yun, binibigyan mo ng access sa internet, no? Ng libre. Hindi kami pinagbabayad doon. Lahat. So, yung mga ganung bagay, napakalaki ng gastos. So, kasi bakit ko naman nalalaman? Eh, syempre, member ng student pub. So, mas open. 1.4 million, 1.2 to 1.4. Gastos po ang CL. Kala mong joke, but it's never a joke. Kaya, di ba? Kung makikita natin yung system natin ngayon na may failure or may kulang pa, sana huwag tayong mag-come up into judgment na ang shoot kasi, kulang kasi. Sorry sa word ha, sorry sa word. It's because sometimes yung national budget ng government natin hindi rin mismo nabibigay sa mga state universities, lalo na kung nag-uumpisa pa lamang, no? So yun po. Hindi kasalanan ng ating university yun. It's more of like the national systems of how the Philippine government is working, especially in the educational systems for the youth. Maliwanag ba? So yun po. Ayun, ano mga kung mag-share ako ng knowledge, marami, hindi mauubos, no? Kung paano na-implement, paano nangyaring nakapagbabayad ng ganun kalaki buwan-buwan. Gayong ang pondo mula sa national government talagang kulang. So may mga strategies ang state universities dyan. So that's not for me to discuss naman na. That's for you to know someday when you go outside of our classroom. When you are no longer handled by me. So this one, implementation strategies. Networks are implemented. So ito, yung sinasabi ko kanina. So we're done discussing this. Puntahan naman natin ngayon, what are the challenges, no? What are the challenges? So common challenges, nabanggit ko na, limited funding, incompatible systems, baka naman yung topology pala ay hindi applicable yung mga networks na tinatry gamitin. So that could lead to failure. And of course, this one is very important. The people class is the very foundation of each institutions or a learning system. And that is why it's very important for us to have a trained personnel, no? Yun, yung parang, okay, may alam siya, may background siya konti. Lagay natin yan dyan. May mga may mga specialties po yung mga specialization yung mga tao. IT, yan. Yung DevCom, di mo pwedeng dalhin sa mga mag-ooperate ng information system na yan. Patutulong lang tayo
how we bridge the communication process, how it happened from the people on the laylayan to the higher ups, but the technical aspect, pag-aayos sa IT people po yan. So this one came from my own perspective. Lahat po ay based sa experience ng Ma'am Jamie as nag-aaral. My first work then, no, DOST, it's the Department of Science and Technology. So, yan po, may mga ganyan talagang pangyayari. So, ito example, different libraries naman use different cataloging. So, sabi ko nga, di ba, dapat unified sila. Union catalog, yun yung term, no? Eh, pag iba-iba kasi yun, mahihirapan ma-integrate yung mga available resources. Kaya ngayon, pag sinerch yung isang tao, iba-iba yung lalabas. So, sa aking assessment class, reflection, nung ginagawa ko lalo yung PowerPoint na to, kaya siguro hirap na hirap akong makasearch accessible kasi yung IG libraries sa akin, no? Sa BASI. Bakit kaya wala akong mahanap na EDCOM book doon kahit DevCom, kako? Baka naman kasi hindi doon kasama yung mga local universities na meron tayo o kung may kasama man, mga private scholars, hindi mga mismong institutions. Kaya sobrang hirap maghanap ng resources na may valid claims. So yun po. Para makam up ako sa isang maliit na salita na to sa klase ninyo, marami pong pinagdadaanan, no? So yun, challenges. But have you ever wondered, class, what could be the possible trajectory of these information networks and resource sharing in the future? Are you quite wondering? So sana na-appreciate niyo yung paggawa ko ng PowerPoint, no? Learn to observe what are the things that I incorporated, the elements, no? So yun po. What are the trajectories ng information networks na to sa future? This one is a very good discussion point, no? So yan. Of course, class, sa huli, in the end, itong resource sharing and network expand networks, resource sharing and networking, it will expand its access, no? It will further develop, and of course, ano pa, mas magiging open to. Mas magiging open to sa lahat. Lalawak yung mga cloud-based systems, artificial intelligence searching, kagaya ng nangyayari ngayon, open access resources, hopefully mas mapondohan, and of course, the global access to information. I watch some a video from in the YouTube, yung uh, Library of Athens, and then a library in Egypt, kung saan bakit daw si Cleopatra, sobrang dami niyang alam. Turns out, si Cleopatra pala, 'di ba, pinagbabawal kasi nun yung access sa mga lahat ng libro mula sa buong mundo. So sa Egypt, may isang library doon. Search nyo na lang kung ano yun. No? Na ang mga scholars lamang ay mga kalalakihan. Pinagbabawal yung babae. But si Cleopatra, pumupuslit siya ron para lang makaalam, matuto. So, si Cleopatra, nalilimit siya nang dahil lamang siya ay babae. Misogynistic approach in education, no? So, si Cleopatra nagpapanggap siya na guy, and then of course, pumapasok siya roon. Kaya ngayon, turns out, si Cleopatra, mas matalino pa pala compared sa ibang mga lalaki na nabuhay noon. And that is why si Cleopatra ay nag-iisang babae na successfully nakapag-ruled out ng Egypt, no? Na outnumber nung knowledge niya yung karunungan na meron yung ibang mga lalaki. Bakit? Sobrang advanced ni Cleopatra mag-isip at nakatulong sa kanya yung access doon sa mga libro, doon sa isang specific library na yun, no? Noong panahon ng Egyptian period. So yun, nakwento ko lang naman sa inyo. So, i-relate natin sa meron tayo ngayon, future of these information networks. Kung may isang taong super talino talaga, no, magiging able siya ma-access yung mga ganitong bagay, siguro magiging limitations na lang niya is kung hindi siya mayaman, syempre may nililimitahan yung government, no? But yeah, these information networks, it open the possibility for the global collaboration na tinatawag natin, the access to global information networks. Kaya ngayon yung mga tao, mabilis na ding ma-stress. The more that you know, the more na mas ma-stress ka. So may mga kilala ba kayong taong ganun? Marami silang alam, mas mabilis silang maapektuhan ng mga pangyayari sa paligid. So yun. Information networks, meaning, ano meaning na to? Ang dami natin sinasabi, no? So, dito class, again, and optimize the cost when governed by clear agreements and robust technical design. This one, the government must play an important role about this, and of course, the technical role of the roles of the experts. So dito,
it is very important to prioritize standardization. Ano yung standardization? A set of rule na kinakailangan masundan. Security, alam nyo na yan. Phased implementation, ano nga yun? Yung una, dapat ini-implement ko lang to sa isang specific network. So, dapat mas natitrain natin yung mga tao ron. Mas lumalawak yung mga tinetest nating state universities para doon. Hindi lang universities, but more on state universities and colleges. So, possible yan mangyari sa future. To ensure sustainable, scalable information networks for libraries and of course the educational institutions. So this one, the information networks, it is opening the improved access, reduce the cost. Di na natin kailangan mag-travel. Back in the times, the Egyptian times, si Cleopatra, no? Napakalawak ng kanyang nilalakbay, layo. So yung kinuwento ko rin sa inyo kanina, yung nanghiram pa ng book kami ng mga nagtitrain sa akin nung high school para sa isang contest sa sasalihan ko. Nanghiram pa sa CLSU. So hindi man ako nakarating doon physically, but it finally made sense to me na lahat ng experiences natin class nagli-lead into who we are right now. So doon pala ako mag-aaral ng college at dadalhin pala ako sa profession na to, lahat ng experiences ko, matatahi ko para isang maging concrete example ng karunungan para naman sa mga estudyanteng tuturuan ko. So, lahat ng to class and support research and education, sabi ko nga, it's the very importance of network sharing and network information and resource sharing, no? Yung success nito lahat, nakadepende class sa tamang pagpaplano, hindi corrupt na sistema, strong na policies, and of course, continuous collaboration. At ano pa yung na-miss natin dyan, hindi natin lalagay, continuous evaluation class, wag niyo yung kakalimutan, prinsipyo ng EDCOM, no? So yan, yun lamang po ang ating discussion. So ito yung mga references, ito more on si Krishna pa, dyan ako kumuha ng maraming example ng ating discussion. So yan po. Next, so how can I conclude this discussion class, no? When we say information network, mahalagang i-emphasize class na hindi lang to about sa, sorry, hindi lang to about sa technology. But it's more of like widening the access to information, strengthening the collaboration, and of course, for the betterment of the educational system and the research and development. So as DevCom communications, development communication major, this is very important for you to know because nakatutulong to class para mas effective ninyong maipaliwanag o maintindihan yung kaalaman, yung karunungan, and then the aspect of kaunlaran. Paano ba natin to na, yung kaalaman, paano natin to na itatahi para makuha natin yung kaunlaran. The concept of communication, education, and then development. So, all in all class, sana makinig kayo sa discussion na to. Ito ay huling discussion na natin for your lesson for EDCOM. Yun lamang po at maraming salamat.